Sige. Sit down na lahat, sit down. Next muna. Okay, tapos na po yung ating oras doon sa Mabini Shrine. Pupunta na po tayo sa ating second destination. First time din po nating mapupuntahan ang lugar na ito. Yan. Yan po yung tinatawag na J Castle. So yan po yung pinakabago sa mga attraction po na pinupuntahan po ng mga estudyante. Kaya lang napakasige po ng daan. So pakaliko po natin, may truck doon sa unahan, may kotse pa po dito sa ating gilid. Ang gagawin po natin, palalampasin po muna natin sila bago po tayo makadaan para marating po natin yung J Castle. Doon pa po sa siguro mga 5 kilometro pa po mula dito sa ating kinalalagyan. So humiwalay na po tayo sa main road at pumasok po tayo dito sa patungo po ng Barangay Hanopol. So yung lugar po na ating pupuntahan ay nasa gilid po ng lawa ng Taal Lake. So malapit na malapit po siya sa bulkan po ng Taal. Tubig lang po yung pagitan, mga kabiyahero. Kaya lang tsatsagain po natin, barangay road po ito at napakasikip. Pero siguro naman dahil may maganda na pong atraksyon na pinapasyalan ng mga tao dito, ay baka sakali na mapansin po ng gobyerno at ipaayos po ang mga kalsadang papasok po sa loob, mga kabiyahero. So sa magtatanong, kapag nagustuhan nyo po yung lugar, paano po ba ang pagpunta sa lugar na ito? So kung kayo po ay galing sa expressway po, yung Star Tollway Corporation, at nakaharap po kayo sa patungo po ng Batangas, mag-i-exit po kayo sa Tanawan Exit at pagkatapos po ninyo magbayad sa toll gate, kayo po ay kakanan heading to Talisay, Batangas. So malapit lang po ito. Pakalampas po ninyo ng City Hall, yung unang gasolinahan po sa kaliwa, kayo po ay kakaliwa, papasok doon at mararating po ninyo yung J Castle, mga kabiyahero. Kaya napakadali lang po napuntahan ng lugar na ito. So ayan, may nakasalubong na po tayong bus. Doon din po yan ang galing. So mabuti pa sila, nauna na pong makatapos. Pero tayo po papasok pa lang. So hindi pwedeng matulin dahil sa masisikip po yung daan. May mga bako-bako, may matitinding kurbada at may mga matitinding ahonin bago po marating natin yung lugar po na ating pupuntahan, mga kabiyahero. So kung hindi po ako nagkakamali, ang barangay po na nakakasakop dyan ay Barangay Hanopol. Yun po yung lugar na kanyang kinalalagyan. Okay, tuloy-tuloy lang po tayo. Pagmasdan na lang po natin yung magandang paligid kahit medyo masisikip po yung daan. Probinsyang-probinsya na po talaga itong lugar na ito. So ito po yung sentro ng barangay. May madadaanan po tayong isang covered court, katabi po ng kanilang barangay hall. At yung pong ating natatanaw sa dulo, yun naman po yung bahagi na ng lawa po ng Taal, mga kabiyahero. So papalusong naman po ang kalsadang ito. Dati may resort kami pinupuntahan yan. Ayan na ang Taal Lake. Kabuti tayo na pagputok ng bulkan dito. Pagdilat pala doon pala. Ang aga ng mga jumbo Dito maganda gumamit ng drone. Maganda yung lugar.
Ayun, timing. May masasalubong na naman po tayo. Tayo po yung nasa lugar na may pwedeng iwasan. Kaya tayo po muna yung gigilid at hihintayin po natin na makalampas po itong ating kasalubong na bus, mga kabiyahero. Ito na po yung dead end ng kalsada. Ayan, gilid na po ng Taal Lake. Ayan, kakanan po tayo dito. Medyo may kasikipan. Halos sumabit po yung ating mga side mirror dito po sa mga gilid na ating dinadaanan. Talaga pong napakasikip. Kung sa bagay, bus po kasi itong aming dala. Kung kaya naman po yung mga naka-private car, mga light vehicle lang naman po yan. So maluwag pa rin po ito para sa mga maliliit na sasakyan, mga kabiyahero. So ayan, may kasalubong na naman po tayo. Tayo po ulit yung obligadong magbigay daan dahil may maluwag po dito sa ating gawing kanan. So palalampasin po ulit natin itong isang bus po ng Jumbo. Ayan, Jumbo Transport, mga kabiyahero. Napakarami din pong unit niyan at madalas din po nating maging kasabay po sa mga biyahe. So may mga ginagawa din pong ibang attraction dito. May golf course, may mga resort po dito po sa mga gilid po ng Taal Lake. So papaahon naman po ito. Medyo matindi-tinding ahon, mga kabiyahero. Malaki at saka yung sa Tagaytay nakasel. Nakita mo sa Tagaytay? So may gate din pong ginagawa dito. Bahagi na po siguro ito noong J Castle, mga kabiyahero. Napakalawak po pala ng nabili nilang lupain dito sa bahagi pong ito ng Batangas. Dito po mismo sa gilid ng lawa ng Taal, mga kabiyahero. Marami na po tayong mga nakasalubong ng mga bus papalabas, mga nakatapos na po sa pamamasyal sa lugar na ito. So siguro yung grupo na lang po ng aming eskwelahan, 7 unit po kami ang natitira sa loob. Sana naman, kasi kapag mahaba po yung pila ng mga bus, ay sigurado pong matatagalan tayo dito sa loob. So ito na po, nakikita ko na po itong bungad ng gate na atin pong papasukan. Ayan, J Castles. So plural, ibig sabihin marami. Ayan, may nakikita po tayo isang building dyan. Ayun, yung main castle nila. So kaya pala plural yung ginamit dun sa castle. Marami po pala ito. So under construction pa po. Patuloy pa rin pong ginagawa. So napakalayo po ng distansya mula doon sa unang gate po na ating nadaanan kanina. Ganun po kalaki yung investment na inilaan po dito ng mga investor. So ayun, may isa pa pong building doon. Mukhang hotel naman po yung kanilang ginagawa. Nagtanong-tanong po tayo at ang sabi po nila, ito pong naka-open para sa public ngayon ay isang theme park. So marami daw pong mga rides na pwedeng pagpilian dito sa loob, mga kabiyahero. So siguro pagdating ng araw at natapos na pong lahat ito, ay marami pa pong attraction sila na i-offer sa publiko. Pero sa ngayon daw po, ang entrance daw po dito ay mahigit 1,000 piso. So napakamahal. Tapos sasadyain mo pa ng pagpunta rito. Ayan, nagkamali tayo ng akala. Napakarami pa pulang bus na naririto. So under construction pa po ang lugar na ito at kasalukuyang maraming ginagawa. Ayan. So yun po yung kanilang J Castle.
Pero sa kabila ng ito po ay patuloy na kinoconstruct, ay tumatanggap na po sila ng mga bisita. Yan. Pakarami na pong mga bus at estudyanteng nagpupunta sa lugar na ito, mga kabiyahero. So, tinanong po natin yung guide. Isa raw po itong theme park na kung saan ay nag-o-offer ng mga 3D at mga optical illusion effect, na siya pong dahilan kung bakit pinupuntahan po ng mga estudyante, mga kabiyahero. Nauna na pong umalis yung mga naunang bus na dumating sa atin, na inabutan po natin dito. So inilipat po natin yung ating parking dito po sa may bungad para makunan ko po ng mas malapit na video yung pong mga building. So hindi po tayo makapasok sa loob, medyo may kahigpitan. Ayan, medyo hanggang sa tingin na lang po muna tayo, mga kabiyahero. Pero pasasaan ba kapag dumating po yung araw na ito ay talagang kompleto na, pipilitin po natin makapasok sa loob, mga kabiyahero, pagdating po ng mga araw na yon. Sa pansamantala, paalam na po muna ulit. Salamat.